morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Today is September 10, oh sorry, 11, 2023. So, unahin po natin pag-usapan yung nangyaring laban ng Germany at saka Serbia. So, kitang-kita yung galing ng point guard ng Germany, yung si Schroeder. Siya pati yung NBA ngayon. Litaw na litaw, ang galing. Alam nyo, ang sabi nga ni yung coach ng USC, basta yung coach ng USC, ang sabi niya, kulang daw sila sa mga malalaki na player. So, tsaka naging globalized na rin yung basketball. At kung di tayo nagkakamali, sinabi niya doon sa isang article na this is not 1992 anymore. This is 2003 FIBA World Cup. So, kitang-kita yung pagbabago ng galing ng mga basketballista sa buong mundo. Kitang-kita mo talagang maganda yung bakbakan ng Serbia at Germany. Close na close yung laban. Kaya lang talagang medyo inalat ng konti sa bandang huli yung Serbia. At naging swerte naman sa panig ng Germany. Ang galing sila lahat. Deserving naman lahat sila. So, congrats po sa German team. Taga-Germany, nag-bubonyo ngayon for the first time na nag-champion sila sa World Cup. So, congratulations po. Ito po, pag-usapan natin yung nalalapit na eleksyon. Dun sa mga voters dyan, maging matalino kayo ngayon. Huwag na kayong pabubula ulit. Alam nyo ba, yung mga nakaubong kapitan na yan is for extension yan. Since nung pandemic. Panahon ni Duterte, wala naging election dyan sa barangay. Kaya ang tagal na nakaupo ng mga yan dyan. So, medyo i-assess nyo pong maigi, pag-aralan nyo. At never na kayo magpapabola. Tingnan nyo na lang yung nangyari nung pandemic. Kung ano yung nangyari. Maganda ba yung servisyo binigay sa inyo. Tingnan nyo maigi. Kasi karamihan dyan na may mga issue Meron sinasabi na yung ayuda, binabawasan. Yung isa may kape, yung isa wala. Yung isa may ketchup, isa mayroon. Klase yun. Diba ang ayuda dapat pare-parehas ang balot yan, pare-parehas ang item. So, kaya doon sa mga botante, katulad ko, pag-aralan nyo pong maigi. Kung kinakailangan palitan itong mga matagal nang nakaupo na yan, palitan nyo po. Nasa taong bayan ang pagbabago. Ngunit kung pabubula uli kayo, walang mangyayari sa atin. Maraming nag-a-aspire dyan na for kapitan na talagang gusto isa pagbabago. Tingnan niyo yung mga qualification nila, kung qualified sila. Ingat din kayo. May mga nag-a-aspire dyan na kunyari, plataforma ganito, pag nakaupo na, wala na. Basta ang bilin na bilin ko po sa inyo, bila kayong pabubula ulit. Yun lang ang aking masasabi dyan. Doon naman po sa mga tumatakbo, yung mga bago, maging madala, na po tayo. Madala na po tayo din sa mga sinasabi palagi ng mga politiko. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin natin. Huwag na po kayo magsalita ng ganon kasi sisingilin lang kayo ng tao, nakakahiya lang pag hindi nyo nagawa. Mas maganda yung tahimik na lang. Ako, bibilib ako dun sa mga tumatakbo dyan na hindi na nangangako. Kasi bakit mangangako ka, hindi naman matatupad. So anong ibig pong sabihin nun? Di niluluko mo ang taong bayan. Mas maganda yan. Kung ikaw isang matino at malinis na naghahangad na upo sa inyong barangay, ang isipin po ninyo, binoto kayo ng tao dahil sa tiwala sa inyo.
Now, wag na wag kayo gagawa ng kalokohan kapag nakaupo na kayo. Hindi po maganda yon. Ang ibig sabihin niyan, niloloko nyo yung mga bumoto sa inyo. O, ipaglaban nyo po yung tama, hindi yung oo ng oo. Mahirap yung oo ng oo. Ha? Tandaan nyo po yan. Hindi mo pa nga naintindihan yung sinasabi sa iyo nung kasamahan mo sa barangay eh. Oo ka agad eh. Minsan po, sumagot din kayo ng hindi pwede yan. O, importante sa barangay yung may check and balance eh. Merong taga-kontra eh. Ha? Importante po yan. Hindi yung magkakasundo kayo lahat. O ikaw ang amo. Sa isang halimbawa, sa isang maliit na tindahan na lang. O, sabihin natin may 20 tao kayo doon. Ikaw ba bilang amo, matutuwa ka ba na magkakasundo lahat sila? Sige nga, tingnan nyo nga. Masyadong tahimik ang mga empleyado mo. Ha? Magkakasundo lahat sila. Nag-aapiran, magkakasabay sa pagkain, lahat-lahat. Normal naman yan. Kaya lang, kung ako tatanungin nyo, ako may-ari ng tindahan na yan, na 20 tao ko, at wala man na nakakarating na impormasyon sa akin, mag-isip ka na. There's something wrong with your store operations. Mas maganda po yung kung minsan mayroong mga nag-aaway. Hindi naman yung physical ang away. Kung hindi yung nagsisilipan sa trabaho, maganda po yun. Ibig sabihin may check and balance. Yan yung ibang mga amo dyan, yung mga may-ari ng kumpanya. Natutuwa sila kapag may ganun mga pag-aaway sa trabaho. Ibig sabihin, may napupuna yung kapwa empleyado. Tayo yung rin pumayag ng ganun. Maganda po yung ganun. Kasi sobrang tahimik na yung pala meron na nangyayari milagro. Ha? Isipan po natin maigi. Yung mga nasa barangay tingnan nyo yung mga nakaupo dyan baka iba nagpalaki lang ng alam nyo na wala tayong dyan pinapangalanan, pero kapag ikaw ay isang mamamayan doon sa barangay mo, meron kang karapatan dyan. Napakalaki po ng karapatan nyo bilang isang botante. Tingnan nyo, kumuha kayo ng mga impormasyon, kapitbahay mo, kaibigan, kumusta yung nakaupo natin kapitan, ibubuto pa ba natin? Hindi ba tayo niloko nito? Iyan ba ay maganda ang serbisyo ng pandemic? Kailangan na ba natin palitan? So, yung mga isyong ganyan, mga pinag-uusapan po yan. Makialam ka rin kung minsan. Mahirap yung wala ka na rin pakialam sa barangay nyo. Mas maganda ka na rin yung medyo active ka na rin sa barangay mo, nakikialam ka. Sabi nga nila, mas maganda may nagkukontrahan dyan. Sabi, pag gumawa ito ng kalokohan, may kukontra, may sisilip. Kung magkakasundo lahat yan, paano magkakaroon ng check and balance yan? Again doon sa mga botante natin, wag na kayong pabobola. Kasi madala na kayo doon sa nangyari ng pandemic. Tingnan nyo, tanungin nyo yung sarili nyo, mayroon bang naibigay sa akin ng magandang serbisyo ito nung panahon ng pandemic? Tanong number 1 yun. Tanong number 2, naalala ka ba nyo nung pandemic? Pinuntahan ka man lang sa bahay mo? Ilan lang yan sa mga katanungan na dapat mong itanong sa sarili mo bilang isang botante. Upang sa ganun, pag-aralan mo kung saan ka lalagay. Dito ka ba o dito? Kasi ang dami ngayon, ulitin ko ang dami ngayon nag-aspire na kapitan. Siguro hindi natin alam. Baka yan ay may mga ibig sabihin may mga na-experience din ng pandemic. So gusto nila na makatulong din sa taong bayan. Sabi nga nila, may nabasa ko na isang araw, serbisyong totoo. Isa na nga. Kaya lang, sinasabi natin, huwag tayo magsasalita ng tapos during election period. At nung tinama ka, yung pinangako mo, napako, hindi mo tinupad. Nakakahiya yung ganon.
Sabihin, yabangan mo lang kami. Tinatandaan ng tao yan. Kaya kayong mga politiko, mga naghahangad ng kapitan, kagawad, o mag-isip-isip po tayo. Tsaka huwag kayong maglagay ng mga taong loko-loko dyan sa barangay. Dapat yan ang ilagay nyo, paupuin nyo yung matitino. Yung marunong makipagkapwa-tao sa mga mamamayan nila, sa mga constituent nila. Hindi yung kala mo, pag lumapit sa barangay, susupladuhan nyo yung tao, hindi nyo i-assist. Aba, number 1 trabaho nyo po yan. Kapag may lumapit sa inyong tao, humingi man ng tulong o hindi, entertain nyo na maayos. Hindi ko pwedeng pagsupladuhan o supladahan natin yung mga mamamayan natin. At hindi inyo yung barangay, tandaan niyo yan. Kung terminus lang kayo dyan, pinaupo lang kayo dyan, pansamantala. O, tandaan nyo yan. Huwag tayong masyado mang maliit ng kapwa, magmalaki sa ating mamamayan kapag tayo nakaupo na sa barangay. Ika nga nila, God is watching you. O katulad din yan, ang mamamayan, pinapanood din kayo kung anong klaseng serbisyo kayo meron o pinapatupad. Ito pa, wag na wag kayong mamimili ng tutulungan nyo. Nasa mandato po nyo yan, yung pagtulong sa constituent nyo. Huwag nyo titipirin. Kasi unang-una, may budget kayo. Ito naman may budget ng barangay. Yung tinatawag na IRA. Kaya pag na-audit kayo at hindi nyo maipaliwanag yung mga yan, ang ginastos nyo, maaari kayong makulong. Doon naman sa mga barangay tanod, marami ng kaibigan barangay tanod, hindi lahat pag naman po may isang away, isang gulo, rumesponde kayo. Hindi ko mo kakilala, kakampihan nyo agad. Alam nyo namang sinong tama at mali. Dapat kahit kakilala nyo yan, ipakita nyo nasa gitna lamang kayo. Huwag agad kayo kakampi, na magbibigay ng mga impormasyon, ibablatter nyo ganito, hindi naman pala yung nangyari. Sasaktan nyo yung tao. Huwag pong ganun. Bawal na bawal po ang manakit ng tao. Hindi po biro yan. Dapat, kayong barangay tanod, kung sana sa kayo yung pulis barangay pulis kayo. Kayo nag-i-enforce ng policy ng barangay. So dapat, parehas ang implementation. Hindi kumukontra sa yung tao. Ihinulog mo na kahit tama yung tao. Mali po yun. Hindi ko mo kamag-anak ni kapitan kinampihan mo na agad yung tao kahit mali. Mali po yun. Mananagot kayo sa batas. At saka ngayon ang ating Senado, napakagilas ngayon sa mga ganyan. Napapansin ko ang ating Senado, sila ay nakapokus ngayon doon sa mga mamamayan nating inaapi. Na sobrang pangapi ang ginagawa sa ating mga kababayan. Nakapwa kababayan din natin ang gumagawa. Kita niyo Senado ngayon, napakahigpit sa ganyan. Kita niyo mga pulis, ginigisa. Yung mga mali nilang ginagawa. Kaya, tingnan niyo po. Again, ito advice lang naman sa mga botante natin. Maging matalino po kayo ngayon. Huwag kayong pabubula, huwag kayong pasisilaw. Hindi ko mo kilala, ibubuto mo na. No. Hindi ko mo kumpare kita, kaibigan kita, ibubuto kita. Well, ibubuto kita kung talagang alam ko na personally, matino kang tao. Pero kung alam ko na barumbado ka, hindi ka maasahan, never. Maglulok-lok ako dyan o bubuto ako ng tao dyan na hindi ko kilala. Susugal na lang ako. Baka sakali pa. Isa naman sa kilala kita na hindi ka
talagang gagawa ng matino kapag nasa barangay ka na. Yan, susugal po tayo dyan. Yan, mag-try na po tayo kasi bibilang na naman ng 3 taon yan pag pakaboto. Kabagay, 3 taon. Mabilis lang naman eh. Nakita niyo ba yung isang barangay sa parting Samar? Barangay chairman ha? Yung kawawang mamamayan nila doon. Magpapapirma lang sana ng parang dokumento, supporting document. Kung ako nagkakamali nagagamitin ng anak niya sa pag-aaral. Alam mo bang ginawa nitong kapitan na to? Daig pa yung presidente ng Pilipinas. Kinuha yung papel doon sa kawawang mama, Ali. Pinunit sa harapan ng Ali. Kita mo kapasasyan itong kapitan na to. Sorry Paano na lang kung wala nag-video? Kawawa yung Ali. Yang mga ganyang klase ng kapitan ang hindi dapat iluklok or tanggalin sa pwesto at kasuhan. Hindi na naawa sa kanyang mamamayan. Nakasuot pa ng uniforme yung Ali, parang sa tupad ata yun eh. Nagpapapirma lang kay Kap eh. Alam mo ginawa ng kapitan, pinunit sa harapan without questioning anything dun sa Ali. Hindi man lang binireply kung bakit nandun yung Ali. Siguro itong kapitan na to talagang may pagkabarumbado. Hindi man lang tinanong. Siguro naka-receive ng negative doon sa kabilang kwentuhan nung dumating yung Ali without any verification or pagtatanong man lang. Pinunit yung papel. O gusto niya maging ganun serbisyo. Kaya mayroong mga rebelde hindi ko rin masisisi Kaya mayroong mga nagre-rebelde talaga. Gawa dyan sa mga ganyang klase ng serbisyo at klaseng tao. Kapitan pa man din. Kapitan, ikaw ang ama ng iyong barangay. Hindi mo ba alam yung ginagawa mo? Ama ka ng barangay mo, nasasakupan. At itong mga lumalapit sa iyo, lahat yan mga considered mong anak. Kaya dapat, mga anak mo yan, pare-parehas ang tingin mo dyan. Wala kang kinikilingan sa kanila. May kaya man o wala, dapat nasa gitna ka. Sana ipatawag din ng Senado yung kapitan na yun. Idol Rapi Tulfo, pwede nyo pang ipatawag yung kapitan na yun para magkaroon na ng lesson. Kasi may strong message yan pag pinatawag sa Senado yung kapitan na yun Hindi na siya gagayahin ng ibang kapitan dyan na nagsisiga-sigaan, nakaupo lang bilang kapitan, ang yayabang na. O hindi lahat, Again, hindi lahat. Yung tinamaan dyan, sorry. Wala naman tayong pinapangalanan Itong sinasabi natin dito is pangkalahatan. Kaya yun po, kaya ako nagsasalita ng ganito sa inyo, doon sa mga botante, maging wise po kayo ngayon. Tanungin niyo po yung inyong sarili. Doon sa na-experience nating pandemic for less than 3 years. Panahon po ito ni Duterte. Halos yung termino ni Duterte kinain ng pandemic na yan. At nangyari pa, nagkaroon pa ng parmali. Yung mga grabe. Hindi ko na ikikwento yung parmali na yan. Hindi ko malilimutan yan. Panahon ng pandemic. Yan ang mga gano'n. Sakit. Wala nang katapusan tong natin, political system sa ating bansa. Sometimes hindi ko rin masisi mga botante, talagang nasisilaw sa ganyan. So, kung meron po kayo natitirang dignidad sa sarili niyo, ipairal niyo po. Ito na po yung time sa barangay natin. Time for unity. Time para i-assist yung mga yan. Tandaan nyo ulit matagal nakaupo yung mga kapitang.
nakaupo ngayon yung incumbent barangay captain. Matagal po nakaupo yan. Kasi kinansila yung mga schedule election natin. At ngayon lang natuloy, ngayong taong to, October. Kaya ang buhay ng mga humahangad ng pagkakapitan at kagawad ay nasa ating mga botante po. So, maraming salamat po at pagpalain tayo ng buong may kapal. Good morning, Tol.